Umakyat na sa 26 na pasahero ang nasawi sa nahulog na bus sa Bangladesh habang pasakay ito sa isang ferry passenger boat. Habang kinumpirma naman ni US President Donald Trump sa isang press briefing na tunay at umarangkada na ang negosasyon nila ng Iran kung saan tinanggihan na raw ito ang inihain nitong unang peace plan. Ang mga balita mula sa ibayong dagat, tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Bangladesh, umakyat na sa 26 bilang ng mga nasawi na pasahero sakay ng isang bus matapos mahulog sa ilog habang paakyat sa isang ferry passenger boat. Ayon kay Fire Official Dewan Sohel Rana, nagawa pang lumangoy at makaligtas ang ilan sa mga sakay ngunit marami pa rin ang natrap sa loob ng sasakyan. Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa iba pang nawawala na sa ngayon ay hindi pa rin tukoy ang kanilang bilang. Samantala, may kabuuang sakay naman na naturang bus na 50 pasahero na patungo sa Nandaka mula Kustia matapos ganapin doon ang pagdiriwang ng Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan para sa mga kapatid nating Muslim. At sa iba pang balita, ipinahihinto naman muna ni US President Donald Trump ang pag-atake sa mga energy infrastructure ng Iran ng 10 araw matapos hilingin daw umano ng Tehran. Sa isang press briefing, sinabi ni Trump bagaman tumanggi ang Iranian officials siniyain itong unang peace agreement, itinuturing pa rin itong magandang senyales ng negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit pagbabanta ni Trump, kung sakaling hindi pa rin magkasundo ang dalawa, ay patuloy umano itong bobombay ng mga gusalit pasilidad ng Iran. They now have the chance, that is Iran, to permanently abandon their nuclear ambitions and to chart a new path forward. We'll see if they want to do it. If they don't, we're their worst nightmare. In the meantime, we'll just keep blowing them away. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.